Mga boss, welcome back at meron tayong i-review ngayon. Isang Bluetooth amplifier. Yan, tamang-tama, may nag-order sa akin ito at nagkaroon ako ng extra budget. May-review natin. Bali, dalawa ito. Yung isa naman ay D100, nagawa na natin ang review yan sa kanya yan. So, ito muna, yung BT D800 ng titingnan natin. Alamin natin kung okay yung performance niya, yung tunog niya, yung pyesa niya. Tapos susukatin natin kung ilang volts yung pinaka-supply niya. Din aalamin natin kung pwede natin makita kung ano number ng IC. Tapos i-check natin sa datasheet sa Google kung ilang watts talaga yung ganito para magkaroon tayo ng ideya kung ano yung saktong speaker para sa kanya. So ito na mga boss, tabi ko muna itong isa. Yan. So halos katulad lang din doon sa ni-review nating BT100. Sa kanya naman kasi ang tatak ay BT800. Ayan. So kung anong features dito, meron siyang input ng 220 volts, 12 to 24 volts na DC, power supply on off, tapos ilaw, input, tapos mic input, tapos yung tone control niya, yung treble at saka bass, tapos echo, tapos mic volume at saka volume. Yun lang. Kulay orange din siya, then Broadway ang tatak niya. So ang likod niya mga boss ay ito. Yung main filter capacitor niya na gamit ay 100 microfarad, 400 volts, tapos ano bang number ng nito. So naka-SM din na yung niya. Naka-SM din na yung yung oscillator niya, tapos MOSFET na regulator. Tapos itong may heatsink na to, ito yung pinaka ba nakalagay dito? Diode. So ayan, makikita nyo may symbol siya na diode. Diode po siya na nakatayo. Ayan. So kita ba yan? Diode po siya. Ayan. So ito yung pinaka diode nya. Then atras tayo, meron siyang apat ba? Tatlo lang ata yung capacitor nya. Ayan tatlo lang. Tapos ito yung pinaka IC nya. Yan. Yan. So sana titingnan natin kung anong number ng IC na yan, kung ano yung gamit nya. Ano bang meron dito? Meron siyang panturo. Ano to? Ba't may hinang na? Ba't may hinang na to? Yung nakuha natin. Papalitan na lang natin to pag ayan So ingay ng mga bata. Key is 5 volts ground, tapos is sound sa try na lang natin kung gumagana. Kasi mukhang nakuha natin, mukhang na, recondition na, may hinang na testing muna natin to. Okay, tingnan natin yung mga kasama nya. Mayroong cord, tapos adapter para dito yan para yan dito. Yan. Kung sakali tayo ng 12 volts or pang battery na Then yung cord nya. So yun lang mga boss. Yung cord nya para sa speaker. Yan. Yan, speaker. Ito naman para sa ilaw, tapos sa tweeter. So kung mapapansin nyo mga boss, mono version lang to. Tingnan nyo yung sabi kasi ng iba stereo daw. Tingnan nyo, ayan TSP, papunta lang din yan yung connection nyo. Ayan. Nakadaan lang siya ng capacitor. So mono lang siya mga boss. Then una natin gagawin, i-testing muna natin kung okay yung tunog niya. Kunin natin yung kabit natin yung speaker. Yung speaker natin ay malabo. Yung speaker natin ay nasa likod. So dyan Okay. Ayan. Ayan yung speaker nya. Ayan yung plug nya. Testing natin to kung umaandar.
Okay. Kuha tayo ng memory card. Susubukan natin to ng memory card. Hindi ko makuha yung memory card mga boss. Ika lang. Kapitan natin ang memory card dyan para ano. Ay, tumalsik. Yan, nakuha ko na yung memory card yan. Testing natin dito. Tama ba? Hindi, mali. Yan, saksak ko na. Yan, testing natin. Uy. Ayun. Okay. Okay. Ang dami nating ano ah. Subukan natin yung mic. Hello, hello, sound, kick, sound, kick. This is hello, sound, this is mic. Okay siya. So ngayon ang gagawin natin ay i-flip natin to o babalik rin natin. Sukatin natin kung ilang volts yung pinaka supply niya. So magsusukat tayo dito. Kuha tayo ng ano. Kuha tayo ng digital tester. Ayan. Ayan. Susukatin natin kung ilang volts yung supply niya. 26 volts, nasa 26. Tatanggal yung ano. Okay naman siya, sakto lang din yung tunog niya. 26 volts ang supply nito. So ayos na yung tunog niya. Ang gagawin natin mga boss ay tanggalin muna natin sa pagkasaksak. At good naman tong nabili natin na BT800. Yan. Ngayon, bubuksan natin, baka sakaling masilip natin yung number ng IC. Andito yung screw niya. Tingnan natin kung natanggal yung ilaw ko ah. Yan. Tingnan natin mga boss kung ay.
okay ba yung laman ng IC niya. Tingnan natin. Yung may ano to eh, may glow o may rugby sa ano. Yan. Para sa content, buksan natin. Buksan natin. So madalang tayo makapag-review ng mga kung ano. Marami kayong maraming sinasuggest yung mga viewers natin. Kaya lang mga boss, wala naman akong sponsor na ano. Kaya hindi natin ma-review kasi halimbawa, may mga sinasuggest kayo na brand na dapat i-review ko. Wala naman akong mga boss. So yun na nga, nagkaroon na tayo ng ideya tungkol sa sa number ng IC na to. At napansin natin doon hanggang 45 volts pwede pala siya. Pero hindi ka naman pwede mag-supply dito ng 45 kasi tika lang, tanggalin nga natin to, baka mawala. Spacer kasi ito ng ano eh. Wag ka mahulog. Ayun. 4 yan. Para yan dito sa ano. Para yan. Class D siya na ano. Ito po ay isang Class D na amplifier. So, ilan ba ang supply nito? Ang output ng chopper nito? Isa lang. So, kung magtataas ka din ng supply dyan, may babaguhin ka din na para sa supply naman ng sa supply naman ng preamp at saka tone. So hindi pa rin basta-basta magbabago, may modification. Siguro balang araw pag hindi ako busy sa mga repair ko, try natin mag-modify nito. Sa ngayon ganun muna. Ayan mga boss, dagdag detalye para sa akin, pwede na to yung BT100. At sunod naman yung hindi pala to BT100, BT800 ng Broadway. Sunod naman yung itapik natin yung yung sa BT100. Tingnan natin yung IC. So this time mga boss, inuubo ko sa dalawang 6 ohms. Dahil nabasa nga natin doon na trinay natin, bali ang total load natin ay 3 ohms. Nakasit siya sa 3 ohms. Okay, magandang resulta ulit. Check natin ulit yung supply. Baka nakalimutan natin. Supply natin ay 26. Yan. Okay, hanggang dito na lang mga boss, at nalaman din natin kung ilang power talaga nito IC na to. So nakadepende yan kung ilang volts yung supply at saka yung load, kung ilang ohms yung ilo-load nyo. Kung 8 ohms tapos may voltahe, kung 24, mga nasa lang andun ilagay na lang natin dyan sa screen. Okay, maraming salamat mga boss, at God bless po sa ating lahat. Ayan mga boss, so ito na nga yung number ng IC ng ng BT800 ng Broadway. Ang number niya IC is 8683. Ang nakalagay dito ay 130 watts mono plus D power amplifier IC. Ayan, yung package niya ay EQB-32 heatsink on top. Ayan. Chinese brand to na na IC mga boss. Ayan yung pinaka niya. Tapos titignan natin dito sa baba kung ano yung pinaka niya. Audio those becoming backbone of audio product as sudden COVID-19 epidemic disrupt the balance of electronics. So kung hanapin nyo na lang yung i-search nyo lang dito sa Google yung pinaka IC. Ang dami kasi mga sinasabi dito. The price of Class D power amplifier is above 50 watts has been increased to 20 to 30 yuan. So hindi na natin alam yan kung tingin-tingin tayo dito. Yung ngayon naman nakalagay yung range ng supply niya ay 4.7 volts hanggang 50 volts, kaya niyang umandar. So dito tayo sa summary. Yan, summary. Class C is 8683H is 120 watts
mono high efficiency class D audio power amplifier circuit. Yan. Advanced EMI suppression technology allows to use of chip ferrite beads filter at the output port to meet the EMC requirements. Yan. Tapos tingnan natin yung watts kasi dito na tayo sa may So the power supply voltage is within 24 volts. It can drive with the loads of as low as 2 ohms. So hanggang 2 ohms na load pwede siya mga boss. Can provide a peak power o output to 145 watts. So peak power po yun. Ibig sabihin hanggang 145 watts pwede siyang umabot, pero hindi naman laging ganun ang sitwasyon. Kumbaga hanggang doon lang, hanggang doon. Pero hindi ibig sabihin na pag lagi mo siyang ginagamit laging 145 watts ang tunog. Hindi ganun. Kumbaga pwede lang siyang umabot, may chance lang. Hindi talaga siya yung ganun. So magkaiba po yung peak at saka yung nominal at saka yung program. So dito naman it can drive a voltage of 30 volts with as low as 4 ohms, providing 130 watts of continuous power with up to 94% efficiency. Yan, sabi niya dito. So dito na tayo sa description para mas mahaba ito. BDD niya kapag naka 24 volts yung supply niya, tapos ang load nyo naman ay 4 ohms, kaya niya mag-deliver ng 75 watts. Kapag naka 2 ohms setup ka naman ay kaya niya mag-deliver ng 145 watts. Yan. So nakalagay transient. Tapos kapag ang BDD naman niya ay 28 volts, tapos ang load mo ay 4 ohms, kaya niyang mag-output ng 112 watts. Kapag ang load mo naman ay 3 ohms hanggang 145. Yan. So dito naman kapag 30 volts yung BDD niya sa 4 ohms, 130 watts. Kapag ang BDD niya ay 32 sa 8 ohms, 80. BDD 36 volts sa 8 ohms, 99 watts. Yan. Yan yung mga description niya mga boss. So ito yung pinaka pin out ng mga ng IC. Yan. Yan. Isa siyang Chinese made na chip type is MD, surface mount na IC, tapos nasa taas yung heatsink. Ayan yung pinaka common diagram niya. Yan, may idea na tayo kung sakali magka-trouble, pwede tayong may pagbabasihan tayo. Google lang mga boss, Google lang. Ayan Okay, so sana nakatulong to. Hanggang dito na lang tayo. Maraming salamat. God bless po sa ating lahat.